So welcome back to the breakdown. So gaya ng sabi ko nga kanina guys, meron tayong special guest. So ang special guest ko ngayon, isa sa mga local hoopers natin, isa sa mga mahuhusay na basketball player natin dito sa Toronto, si Jericho Jorgensen. Bro, welcome sa show bro. Thank you Kuya Kyle sa pag-invite. So, kamusta naman? Kamusta na araw mo bro? Ayos lang. Galing All goods. work? Oo. So, yun nga, lahat naman tayo bro, alam naman natin, mga basketball fans naman tayo lahat. Itong show naman na to, basketball show naman. Umpisa natin sa umpisa, bro. Like, yung basketball, like, paano ka nagsimula? Bakit mo nakahiligan yung sport? Siguro kasi yung si Airpods kasi mahilig siya manood ng Michael Jordan, ng mga CD nun. Tapos marami siyang poster nun. Pero that time, bata pa ako, hindi pa ako, hindi kagad ako nag-basketball. Iba pa yung focus ko nun. Nung elementary kasi ako, naging dancer muna ako dancer ako. Tapos pagdating ko ng grade 6, lumipat ako ng school. Tapos may varsity. Tapos yung nag-tryout ako, nakuha ako. Tapos after nun, grade 6 hanggang nag-basketball na ako. Pero anong edad ka nagsimula talaga maglaro? Siguro 11 yun. 11. Mga sa, mga ano lang, barangay ganun. Oo, half court sa barangay namin. Saan ka pala bro? Quezon City. Same tayo nga pala. Nag-ano ka nga pala. Same school. So saan ka nag-elementary nung time na yun? Nag-varsity ka? Dahil public school lang yung sa amin sa barangay namin. Saan sa Quezon City ka nga bro? Sa Frisco. Okay. Yeah, I think familiar yung lugar na yun. Okay, familiar. Pero nung lumalaki ka, sabi mo grade 6 ka na nag-varsity. Nung mga bata ka ba, mga grade 5, 4, mga ganun, nakapaglaro ka na sa mga liga, ganyan? Grade 5, 4, hindi. Iba talaga yung focus mo. Iba pa. Tapos as soon as nagseryoso ka sa basketball, sabi mo grade 6, men, varsity ka kagad. Oo. Pero hindi pa talaga yung literal na seryoso talaga na nagpapakondisyon araw-araw. Hindi pa yun. Yeah, nahiligan ko lang siya yun. Lagi ako naglalaro lang. Pero nung lumalaki ka nun bro, paano mo naman na-develop yung skills mo nun as a player? Nung nagbabasketball na ako, sinasama ko nung Airpods ko maglaro tuwing umaga sa Amoranto. Ayaw ko alam mo yung Amoranto. Doon, lalaro kami doon. Tapos pag dalawa lang kami, tinuturuan niya ako mag-shooting, dribble. Tapos kapag hapon naman sa amin, sa half court doon sa amin, may nagtuturo sa amin doon na parang kuya-kuya namin. Shoutout sa kanya kay Kuya Melbs. Tapos yun, tinuturuan niya kami lahat. Yung mga bata doon, tinuturuan niya kami mag-dribble. Tapos kapag pag yung tatay ko naman may pasok sa umaga, siya ang kasama ko yung taong yun. Tinuturuan niya ako mag-dribble, tapos nag-jogging kami. Tapos yun. Tapos nun bro, na-enroll ka ba ng parents mo sa mga like formal basketball camps growing up? Hindi. Talagang self-taught lang? Oo. Tapos grade 6, tapos nag-high school na ako, grade 7, grade 8, hindi ako varsity nun. Kasi walang varsity nung sa school na pinag-aaralan ko. Tapos pagdating ng grade 9 yun, nagkaroon ng varsity, nag-tryout ako. Tapos nakuha ulit ako. Saan ka grade 7 and 8? Sa Manuel Rojas High School. Okay, Manuel Rojas. And then pagdating mo ng grade 9, saan ka, lumipat ka ulit na school? Doon pa rin. Okay, high school yung start, parang grade 9. Grade 9. Pero paano mo naman na-decide yun bro? Paano mo na-decide na parang seryosohin ko na yung basketball time na yun? Grade 11 eh. Nung grade 11 dun, sabi ko, ito siguro yung gusto ko mag-pro. Try kong maging pro, gano'n. So pinangarap mo talaga mag-pro sa atin? Nung pagdating ko ng grade 11, nung dumating na ako sa St. Vincent School. Oo nga no. Para sa mga hindi nakakaalam, nag-aaral siya sa St. Vincent School, kung saan din ako galing. Actually doon ako mula prep St. Vincent ako eh. Weird lang yung stints ko sa St. Vincent kasi nandun ako ng prep to grade 6. Tapos lumipat ako ng school. Bumalik ako doon, 4th year na ako. Last year. Tapos parang 1 quarter lang pumunta na ako ng Canada. Oo. Medyo weird eh. Pero lahat ng tropa ko taga doon. Lahat ng kaibigan ko sa Pilipinas pa rin. Yung mga kaibigan ko from St. Vincent, mga kababata ko. Up to now, lahat ng basketball guys ko talaga, man, galing St. Vincent eh. Laro kami from elementary. Grade 5 pa lang, grade 4, 5, 6, naglalaro kami doon. I don't know ngayon kung nandun pa rin meron pa bang elementary varsity sa St. Vincent? Alam ko meron pa rin eh. Yeah. Basta nung time namin meron, nahala ko. Anyways bro, paano ka naman na lumipat ng St. Vincent? Paano ka napunta doon? Nung grade 10 ako, tapos nag-moving up kami. Nag-tryout muna ako sa mga university. Tinry ko sa Lyceum.
Pagdating ko doon, sobrang daming tao. Talagang hindi ka mapapansin sa tryout. Ang tagal matapos ng drill. Yeah. Tapos yung scrimmage parang minamadali na lang. Tapos yun, punta ko Lyceum, UE, San Sebastian, tapos UST. Yung apat na yun, ganun yung sitwasyon. Ang daming kasaba. Talagang hindi ka mapapansin. Tapos minamadali na lang yung drills, pati yung scrimmage. Ano to, open tryouts? Oh, open tryouts. Sinasamahan ako ng pinsa ko. Usually yung mga ganun bro, alam mo sa totoo lang, may team na sila eh. Oh, yeah. And- Yun nga yung sinasabi sa akin, may team na daw. And yung open tryouts, bihira. Talagang unless sobrang mag-stand out ka dun sa... Una-una, yung proseso nila sa open tryouts is, hindi naman nila sineseryoso eh. Talagang kailangan lang nilang gawin. Oh, And then pag may na-notice lang. sila na talagang nag-stand out, tsaka lang nila tututukan. Pero it's about, gawin nyo to ba hanggang sa matapos. Which is sad. Hindi naman sad, pero kasi ganun, sa dami ng basketball players sa Pilipinas, man, mahirap talaga Oh, maraming gusto mag-player sa atin. Oo, di ba? Tapos paano ka napunta sa St. Vincent ulit after nun? Tapos after nun, yung St. Vincent, matagal ko na nang naririnig yun na basketball school daw yung focus daw sila sa basketball. Tapos tinry ko mag-tryout. Tapos yung pagdating ko doon, nag-tryout ako. Nakuha ko Team B muna. Tsaka nung pagdating ko doon, nung nag-training kami, nung nag-scrimmage natakot ako kasi nakita ko, no blood, no foul yung scrimmage. Talagang tuloy-tuloy, walang outside, tuloy-tuloy lang. Kay Coach Viz. Kay Coach Viz. Kamusta naman yung yung nilaro mo nung time mo doon? Talagang solid doon sa school yun talagang maganda doon. Binibigyan ka naman ng playing time ni Coach Viz. Oo. Nung time na yon bro, pupunta ka ng St. Vincent, ano yon, like school choice mo talaga or dahil hindi ka nakakapasa hindi ka nakakuha sa ibang school or parents mo lang nagdesisyon, like ikaw ba pumili? Ako pumili yun. Dahil sa reputation? Dahil sa reputation. Ilang taong ka nga doon naglaro bro? 2 years, grade 11, grade 12. Ano yung mga liga nyo? AAPS, QCA. Tapos may mga summer league pa, nalimutan ko lang yung tawag eh. Wala na QCA ngayon, di ba? Wala na. Parang kami na yung last na naglaro ng liga na yun. Ano Tapos nag-pandemic na. Pero nakakita ako ng post, parang nag-post yung Facebook page ng QCA, parang babalik daw yata sila. So medyo inintay ko rin. Ewan ko sana. Isa yun sa mga gustong-gusto kong liga nun eh, nung high school. Sino yung mga kasabay mo nun bro? May notables ba sa St. Vincent nung time mo? Na nasa pro ngayon? Merong isa nasa yung ligang PSL. Yeah. Sino siya? Si Arjo Acabo, nandun siya yan. Hindi ko siya kilala, bro. Pero si Kuya Hesed yun, kilala mo si Kuya Hesed, diba? Pag nagte-training kami, sumasabay siya sa amin. Yeah. Hanggang ngayon, bumabalik pa rin siya dun eh. Doon yata siya madalas mag-ensayo. Galing yun, bro. Hindi ko, lang, weird eh. Kasi, I think 1 year lower siya sa akin. Pero I think mas matanda siya sa akin eh. Ang alam ko yun eh. Ang alam ko, di ko lang sigurado. Sorry bro. Di ko sure. Ang ilay bali-balita ako ng time na yun. Pero di kami nagtatanungan ng edad nung time na yun. Pero after nun, gumraduate ka ba ng St. Vincent bro? Oo, graduate ako. Pero hindi na nagkaroon ng graduation kasi nga nag-pandemic. Okay. Ano bang sitwasyon nun sa Pilipinas nung graduation ng pandemic? Wala. Bawal lahat. Bawal lahat. Talagang stay lang sa bahay. So, walang graduation ceremony? Wala. Ang sad naman nun. Kaya, Parang yun isa sa pinakamasayang araw ng high school eh, no? tapos walang graduation. Yeah. Tapos nag-college ka ba sa Pilipinas, bro? Hindi. Talaga eh. Pumunta ako dito sa Canada grade 11. Okay. 2019. Tapos, nung papunta ako dito, ayoko dito sa Canada eh. Kasi nga, parang nung napunta ako sa St. Vincent parang, nangarap na ako mag-pro dun eh. Parang dito yung mundo ko, dito yung buhay ko, dito yung gusto kong gawin sa Pilipinas. Hindi ko matanggap nun. Tapos sabi sa nanay ko, sige punta ka na dito sa Canada tapos balik ka rin, tapusin mo lang dyan yung St. Vincent mo. Oh, okay, get. So nandito ka na grade 11 pa lang, bumalik ka lang para tapusin yung school. Oo. Dahil, alam na natin, mahirap naman talaga iwanan yung high school. Para sa sitwasyon eh. Kasi ako, final year ko na rin ng high school eh. Tapos first quarter lang ako, pinapupunta na ako dito. Mahirap din talaga iwanan. Lalo na yung mga ganong edad, men. Yun yung parang pinaka... Hindi ka naman sobrang mature, pero yun yung pinaka-close ka sa parang social life mo. Ito yung buhay mo, basketball ka eh. Ito yung pangarap kong gawin eh. Hindi mo naman iniisip mag-settle down at magtrabaho eh, di ba? Nung time na yun. Pero paano yung transition nun? Nung in-accept mo na,
pagtapos ng high school mo, hindi na ako Hindi, magpupunta na lang ako Canada. Wala akong peace of mind nun nung panahon na yun eh. Tapos, nung umuwi akong Pilipinas noon, yung mga tita-tito, pinsan, sinasabi lang sa akin na, ba't ka pa bumalik dito sa Pilipinas? Para lang sa basketball. Doon ka na lang sa Canada. Kami nga nangangarap makapunta ng Canada. Tapos ikaw, uuwi ka lang ulit para sa basketball. Simula nung parang nawala na ako ng peace of mind. Eh. Sabi ko, saan ba talaga? Canada ba o Pilipinas? Parang na-identity crisis ka lang eh. No? Oo. Alam mo, pares tayo ng sitwasyon mo. Nakakatawa yung ganyan. Kasi gusto ko rin, nung dinala ako dito, may na ano, o na-depress ako, alam mo ba, mga ganong edad din. Siyempre graduating ako na high school. Hindi ko nga inabutan yung graduation eh. Kasi video call, nakita ko yung mga kabatch ko gagraduate, mga tropa ko, tapos nagkakala ako, nandito ako, tapos lungkot na lungkot ako, tapos sinasabi ko sa magulang ko, gusto ko umuwi, bro, ang lungkot dito, pwede bang tapusin ko lang yung high school? Ayaw nila, dami daw nangangarap na pumunta dyan, buti ikaw citizen, kasi citizen ako. Wala lang, nakatawa lang yung ganong sitwasyon, men. Pero like, hindi mo pinaglaban sa isip mo yung pangarap. Like, ano ka ba talaga after high school? May chance ka talaga maglaro ng pro. Tingin mo ganun yung skill level mo? Oo. Nung time na yun, di ba? Kaya kong siguro yung PBL, kaya kong Pero like, talagang iniwan mo na lang dahil sa sinabi ng mga tita mo. Paano? Oo, pati nung kahit mismo nung AirPods ko, sinabi niya sa akin na tama na yung basketball, focus na sa iba. Talaga? Paano mo tinanggap yun? Hindi, rin eh. Kumbaga parang na-depress din ako eh, sa totoo lang. Pero wala, kailangan natin mag-move on. Yun lang. So ano lang ginagawa mo dito nung nandito ka? Pagdating ko dito nun, bawal pa nga mag-basketball eh. Nakatira ako ng Sabon eh. Tapos yung tinitira namin doon, tapat park, tas may court. Yeah. Tapos pagdating ko, wala yung ring. Bawal daw mag-basketball. Tapos nung time na pwede na ulit mag-basketball, lagi ako nandun sa court. Tapos araw-araw ako nandun, tapos walang pumupunta, ako lang lagi. Ano yun? Dahil pandemic? Dahil pandemic. Or usually alam ko, hindi ko maalala, pero I think during pag-summer ba, yung ibang schools tinatanggal nila yung ring sa mga... Hindi ko alam kung ganun. Or doon lang sa lugar. Ano yata ako eh, nung dumating ako, bawal mag-basketball, tapos mga ilang months lang, binalik na ulit nila yung ring, tapos may mga tao na ulit na pumupunta sa park. Pero doon sa court, para makipaglaro, walang pumupunta. Ako lang lagi nandun. Paano ka naman bro na-introduce sa basketball community dito sa Canada nung dumating ka? Nung lumipat kami dyan na sa North York, lumipat na kami. Tapos, ayun, naglalaro na ako ng PHBL nun eh. Laro ng PHBL, tapos, so yung mga tao sa La Liga, nakikita ko nakasuot sila nung B-Legendary na t-shirt ni Kobe. Sabi ko, kanino kaya nakakabili nun? Tapos hanggang sa isang beses may tao na lumapit sa akin. Sabi niya, boss, bili ka na ng t-shirt ko. Tapos yun si Boss SG. Boss SG. Shoutout kay Boss SG. Tapos yun, sabi niya, boss, laro ka sa ballrooms ko. Tapos naglaro ako doon. Tapos yun, nakilala ko na yung mga, yun sila Kuya Gerald. Nakilala ko sila doon sa ballrooms. Tapos naglaro ako sa liga ni Kuya Gerald. Pinalaro ko ni Boss SG Friday night. Tapos yun, nakilala ko sila. Yung Friday night, doon din yung unang champion ko. Tapos MVP dito sa Canada. Anong year to? 2023? 2023. Okay. Yun yung unang kilala mo kay SG nung time na yun. Paano ka naman napuntang PHBL? Paano mo nakilala yung mga kalaro mo nun? Yung una akong naging tropa dito. Tapos yun, sinali niya ako sa team nila. Nakilala ko yung mga tropa niya. Tapos yun, naglaro na kami. Pangalan ng team namin nun yung underrated pa rin eh. Tapos naging sangkot siya. Tapos naging, ngayon yung pangalan yung Kraken na team. Ewan ko narinig mo yung team ni Kurt Sua. Ngayon, doon ka naglalaro ngayon, di ba? Tama ba? Kraken ka ba ngayon? SBB? Dahil sa kanya, nagpahinga muna ako dahil madami ng division na nilalaro eh. Kaya nakakapagod masyado. Ano naman yun bro? Like, nung ngayon naglalaro ka na dito, nakita na lang, nung naglalaro ka sa mga ball runs ni SG, nakita na lang niya na parang mahusay ka maglaro. Kaya kanya pinalaro sa team niya. Ano ba yung nangyari doon? Paano yung proseso nun bro? Siguro, napansin niya, marunong ka po laro ka sa team ko sa team Ebarg. Yeah. Tapos yun, laro ako, champion. Unang laro ko sa Friday night. First time ko yung sa Rec 44, gandang-ganda ako sa court eh. Yeah. Maganda yung court na yun, yung Rec 44. Pero nag-aral ka rin ba dito? Kasi high school ka pumunta rito eh. Or hindi, ng high school? Nag-work ako agad ko eh. Hindi ka na nag-college? Okay. Pero ano yun bro, habang nandito ka, nakikita mo, syempre lumuwag-luwag na lahat. Tapos, alam mo naman, after pandemic, dati na merong mga MPBL sa atin. Tapos syempre nag-pandemic, tapos lumuwag-luwag yung... Kasi sila Carl, nakakwentuhan ko, parang, yun nga, nung nakita nila na lumalaki na yung
Hindi naman lumalaki, pero compared sa dati, madami nang pwedeng laruan sa Pilipinas eh, di ba? Andyan yung mga PSL, MPBL. Minsan naisip mo ba na parang gusto kong bumalik doon, try ko lang. Para masabi ko lang na nag-pro ako. Sumasagi rin sa isip ko, pero hindi ko parang, basta lang, sumasagi na sa isip ko, wala akong balak gawin. Hindi mo na priority, ganun. Hindi na. Kasi men, pangarap yun eh. Kung mahilig ka sa basketball nung bata ka, syempre, ang isa sa mga parang cherry on top mo is madraft eh. Or makapaglaro ng pro, diba? Parang yun yung pangarap ng lahat eh. Kung ako man, kung ganun lang yung talent ko, kahit anong mangyari, basta makapag-pro ako, okay lang. Balik na lang ako dito. Ikaw, hindi ganun yung mindset mo. Dahil mas focus ka na lang ba sa buhay mo dito? Ano nga ba ginagawa mo ngayon dito, bro? Work, basketball lang din yan. Wala ka ibang hobby? Wala, basketball lang talaga. Pero yung basketball career mo, bro, tingin mo, like, okay ka na? Kontento ka na ba? Or may mga pangarap ka pa rin gawin? Siguro, kontento lang. Okay na ako sa mga liga dito sa Canada, madami. Yeah. Pero yung skills men yung meron ka rin pa rin bang pangarap gumaling or may mga aspirations ka pa rin ba pagdating sa basketball? Siguro, yung parang, natitripan ko rin mag-coach eh. Parang nai-inspire ako sa mga nakikita ko dito sa Canada na mga player tapos nagko-coach. Parang gusto ko rin try. Skills trainer, gano'n? Gano'n, skills trainer. Pero na-experience ka ba mga ganong camps ever dito? Or Pilipinas? Dito, na-try ko dito eh. Sa Hoop Dome. Nagtitingin lang ako sa Google. Tapos may coach. Yeah. Tapos, sinearch ko sa Instagram, nakita ko na nagtitrain siya ng mga NBA player. Pero ang mahal ng bayad, tinry ko lang $60 ang oras. Tapos yun, tuturuan ka niya talaga one-on-one. Sino to? Nalimutan ko na yung pangalan eh. NBA player. Pero hindi siya Pinoy? Hindi, Bangladesh, white siya, white. Yeah. Actually, daming ganong trainer dito, bro. Pero puntahan naman natin, bro, yung di ba naglalaro ka sa iba't ibang team. Like, paano mo na ma-manage na parang, sabi mo nga kanina, buong weekend puro basketball yung ginagawa mo. Yung time management mo nun, even, actually, sabi mo rin, una pala, nire-recruit ka ng ibang team yung iba. Lahat ba yun ang kilala? Lahat ba yung kakilala mo lang? Yung mga nire-recruit sa'yo? Or mostly? Nakikita ko lang din sila sa mga liga. Nakikita lang nila yung laro. Nakakalaro ko rin yun. Nakakalaro. Pero kung marami ba nagre-recruit sa'yo sa mga team nila? Maglaro sa mga team, sa mga liga, ganun? Di naman madami, pero meron. Pero paano yung decision making mo nun, bro? Pag sasali ka, ito gusto ko sumali dito sa Kraken, or... Pag tropa yung nag-aya, kagad ako. Pero kapag meron ba nag-recruit sa'yo na parang hindi mo naman ka-close? Basta libre. Siyempre. May sponsor. Okay lang yun. Paano mo na ma-manage yun, bro, pag maraming games sa weekend? Kung ano yung mas mabigat, alam mo, pag playoffs, doon ako maglalaro. Pero pag sa kabila, hindi naman playoffs, hindi ako maglalaro, sabihin ko lang sa kanila. Ano bang schedule? Ano ba nilalaro mo ngayong mga leagues? S2T, Nobat, SBBL. Tatlo lang sa ngayon, tatlo. Ang Nobat, kailan ang Nobat? Sabado. Ay, din. Tsaka rin pala PHBL yan. PHBL. Naglalaro pala ulit ako sa PHBL. Muna pagsasabay yun, 7 to 10. Sabado 7 to 10, di ba? Oo. Tapos yung 7 to 10 naman, tapos na yung finals na kasi kami doon, kaya wala kaming laro na natay na lang. Yeah. Tapos yung Nobat, PHBL, hindi naman sila nagsasabay. Hindi sila nagsasabay? Hindi. Okay, gets. Tapos SBBL ka ng Sunday. Paano mo how do you keep yourself na parang condition pa rin para make sure, paano ka pa rin nagpe-prepare sa games, gano'n? Hindi, kasi ko tawag dito. Pag kasi nasa bahay lang, wala akong ginagawa, nababagot talaga ako. Kaya ginagawa ko, nagpupunta ako sa Hoop Dome. Ewan ko lang may Hoop Dome. Yeah. Pupunta ako dun, papakondisyon ako mag-isa. Tapos ako, pag may tropa, sinasama ko. Kasi kapag nararamdaman ko pa, naglaro ako ng basketball ng walang practice, walang kahit parang kahit yung simpleng layup, hindi mo ma-shoot eh. Tapos kapag free throw, wala akong ma-shoot. Pero pag, alam mo yun, nag-practice ka, nag-foundation ka, mararamdaman mo na nag-i-improve yung laro mo eh. Iba yung bro iba yung basketball shape sa bastang nagja-jogging ka lang eh. Alam mo yun? Tsaka diba? mas okay yung yung nagpapakondisyon ka talaga kaysa yung lagi ka lang nagbo-ball runs. Okay din naman mag-ball runs, pero kapag gusto mo talaga mag-improve, talagang makakondisyon. Parehas. Kung kaya, parehas. Pero kung hindi, magpakondisyon ka lang yan. Pero ano ba yun, bro? Kapag nire-recruit ka ng team, alam ko iba-iba naman ang laro ng bawat team, no? Ang laro ba dito sa Canada is systematic or more on, yung mga liga natin, yung mga nalalaroan mo,
Kasi meron din ditong team na may mga coach eh. Nakita ko, may mga coach na totoong Oo, coach. meron. Ano ba yung laro sa mga ganun, bro? Like systematic ba siya? Parang mga Sa mga schools? sa mga Or- liga dito, Or bara-bara siya, bro? ano, yung mga team na lagi ko na talagang nagiging kampi. Kumbaga, nagkakaroon kayo ng sistema. Pero kapag pabago-bago yung team, kumbaga parang medyo nagiging bara-bara yung laro. Pero paano kayo nag-ensayo nun, bro, ng sistema? Paano nyo As a dinidecide team, yun? hindi, walang ensayo as a team. Kumbaga, sarili lang ako. Tapos kapag may tropa na gusto sumama, Yeah, yun sinasama ko. Pero anong klaseng sistema yung binubuo nyo within sa team? Bigyan mo ako ng example. As a team, Oo. wala ko eh. Kasi hindi pa nangyari yung as a team magpa-practice kami. Kumbaga, laging ako lang eh. Pero nakapaglaro ka na sa team na may coach dito. Dito, wala pa nga pero gusto ko nga yung Okay. Kasi yung Batang Riles, si Boss Bodax, inaas niya ako mag-coach kasi may lalaroan silang one-day tournament. Ako naman, bro, una-una, tagal na ako hindi naglalaro. Before pa pandemic, talagang nag-quit na ako sa paglalaro. Hindi naman dahil sa ginusto ko, dahil lang nangyari lang. And simula nung nag-work ako sa Filipino TV, di na ako nakapag-coach. Wala akong experience sa coaching ng sobrang tagal. Sabi ko, rusty na ako. And at the same time, hindi ako nakakadalaw madalas sa mga SBBL, sa mga liga natin. So hindi ko alam kung paano yung laro doon. Sabi ko sa kanya, paano ba natin gagawin yan? Hindi ko alam. Ayoko naman mag-implement ng sobrang systematic na system, tapos di pala ganun yung laro nyo. Kaya minsan naguguluhan. Hindi naman ako guguluhan, pero hindi ko kasi alam. Kaya nagtatanong din ako kung paano ba yung mga pamamalakad ng mga teams sa mga liga na to. Yun, kaya minsan gusto ko rin malaman din, ganun. Pero kung para magka-sistema talaga yung team, kailangan talaga mag-practice as a team. Hindi yung ilan lang kayo magpa-practice. Dapat lahat. Totoo yun eh. Ganun ba si Coach Viz? Paano ba ang coaching style ni Coach Viz? Ganun. Talagang araw-araw training. Kahit walang pasok, training. Yeah. Pero pag linggo, wala. Linggo talaga wala. Ano bang coaching style niya? Ano bang tinatakbo niyang system? More on dribble drive ba siya or paano kayong maglaro as a team kay Coach Viz nung time na yun? Maraming play si Coach Viz eh. Hindi ko na maalala eh. Pero yung defense talaga, parang yun yung pinaka-tumatak sa isip ko, yung mga tinuro niya about defense ni Coach Viz. Anong pinaka-memorable mong moment kay Coach Viz? Baka nanonood si Coach Viz, mapanood niya pala to. Siguro yung nag-champion kami ng QCA. Sino kalaban niya nito? St. Patrick. St. Patrick. Claret, malakas ba nung time na yun? Parang hindi yata kasali Claret nung... di ko na maalala. Kasali pala kuya. Sorry, kasali. Naalala ko. Naalala ko yung jersey nila. Yeah. Kasali sila. Pero di sila malakas. Ewan ko, hindi ko alam kaya. Controversial. Nung time ko kasi lakas nung Claret eh. Pero ngayon, I guess, nag-iiba yung mga time. Ano naman bro, future goals mo sa basketball? Ngayon nandito ka na. Siguro sa akin, maglaro-laro lang ng liga. Pero gusto ko talaga maging coach din eh. At siguro skill coach. Yeah. Yun. Sa tingin mo pa, paano mo masisimulan yan? Siguro yun nga, yung kapag nag-hoop ako, yung mga kaibigan ko, nag-drills kami. Kumbaga ako yung nagtuturo sa kanila. Kumbaga yun lang din yung mga natutunan ko sa kay Coach Beast. Tas sa airpass ko, doon sa kuya-kuya na nagtuturo sa amin sa barangay namin. Yeah. Kumbaga na-apply ko lang din sa kanila. Tapos sa ano naman bro, hanggang kailan ka maglalaro ng basketball, tingin mo? Siguro hanggat kaya. Yeah. Hanggat di na injuries. Pero yung kasi ano ba tawag dito? Alam mo yung mga intercity men na liga. Familiar ka sa mga intercity na liga dito? Mga FBANA, dito, ganyan. Naririnig ko. NABA, ganyan. Hindi ka naman nila na-invite sa team na yon. Hindi pa. Pero gusto ko rin kung may mag-i-invite. Dami kasing players sa atin no, na magagaling, men. Marami pang unknown dito sa Toronto na mahuhusay. Tsaka ano yun eh, yung pagdami ng mga notable na players, dumating lang mga pandemic, post-pandemic eh. 'Di ba? Nagdatingan yung mga naglaro ng college doon, mga nagpro sa Pilipinas. Kaya nakakatawa din na ang lakas na ng competition ng basketball dito eh. At saka yung liga talaga nakakagulat, biglang dami. Biglang dami. Kaya nga eh. Minsan nagtataka nga ako kasi kung paano nila na kasi nga sabay-sabay yung araw. Friday, Saturday, Sunday lang naman. Tinatanong ko rin sila minsan na paano kaya dinidecide ng team kung saang liga sila maglalaro, no? Kayo, paano nyo nadi-decide yun? Ano bang main team mo dito? Main team, yung A-Barg ni SG. Kung anong liga lalaroan nyo, paano nyo dinidecide sa dami ng liga? Paano kayo nag-uusap ng gano'n?
Siguro kung ano lang yung mas importanteng laruan, kuya, kapag hindi naman playoffs, hindi kami doon maglalaro. Hindi, ibig sabihin, hindi naman sa playoffs, parang ang dami kasing league. Baka pwede ka maglaro ng PHBL, pwede ka maglaro ng Sunday's Best, pwede ka maglaro ng 7 to 10, o meron pa kasi GTA Elite, nag one season, di ba? Paano nyo di-decide as a team, laro tayo GTA Elite or laro tayo SBBL? Anong parang factor nyo dun sa mga leagues na yun? Kasi si boss ang nagde-decide yan kung saan Siya na yung bahala. Oo. Si Boss SG. Boss SG, shout out sa'yo, man. Shoutout, boss. Tagal ko na niyaya si Boss SG to, busy yata eh. Ewan ko kung busy siya or Masyadong naiiyak busy yung tao yun. Masyadong busy. Tagal ko na nga siya di nakikita eh. Anyways bro, so alam ko medyo sobrang dami pa natin pwedeng pag-usapan. Pero medyo limited yung time natin. Yeah, bago tayo magpaalam bro, may any shoutouts at mga special thanks pasabi na lang sa camera. Yun nga, shoutout kay Boss SG. Shoutout kay Boss JC. Shoutout sa Consistency. Shoutout sa Team Kraken, sa Team Royal Garage. Shoutout sa RNF kung saan ako nag-work. Shoutout sa airpods ko, sa lola ko na nasa Pilipinas, pati yung mga kapatid ko na nandiyan sa bahay ngayon, pati sa nanay ko. Tsaka sa mga tropa, tsaka sa Batang Frisco, shoutout. Yan lang, kuya. Thank you. Yun. So maraming salamat ulit sa oras mo bro. Thank you, Kuya Kyle. Kung may matutulong ako sa'yo bro sa mga teams nyo, sabihan nyo lang ako. G naman ako dyan lagi. And yun guys, hanggang dito lang muna yung episode ng The Breakdown. Magkita-kita ulit tayo next week.